Pala. Hello, hello guys. Bale. Kamusta kayo? Kita ba ako? Ayan. Alright. Economy. Kamusta kayo? Andiyan ka? Saan ka ba? Hello, hello, hello sa inyo. Yun. So, kamusta? Kamusta? Naririnig ba ako guys? Pa-type 1 naman ako sa chat. Saan yung mga tao? Ah, pang para sa kahit ko, no? Oo, mga 5-2 daw, 5-1 gano'n. Kasi yan ba? Alright. Coach, di na lang ang dinig ko, si Bern. Alright. Hello kay Aryan. Hello kay Ma'am Nanette. Si Maki. Tama ba ako? Ayan, hello, hello. Sino to si Crypto Ken? Sino ka man? Alright. Ayan. So, hello, hello, hello sa inyo. Kamusta, kamusta? Yes, hello. Ayun, astig. Alright, so proceed na tayo para at least makadire-diretso na tayo. And after this, sa mga magde-decide na gawin din itong business natin sa trading, is may training po ako after this. Ayan. Alright. Yes, hello, hello. Alright. So magandang araw or magandang gabi sa inyo or magandang lalaki po ako. Alright. So nakapag-sound check na ako and I think naririnig naman ako kasi nagre-reply kayo. Okay. So okay lang ba guys message naman sa chat kung taga saan ka para ma-shout out kita dito sa aking video or sa aking webinar. Tubig lang yun pala. Loud and clear. Alright. Ayan. So, Valenzuela City, sabi ni Ed. Hello, Ed. Ayan. So, para shout out ko kayo, pwede nyo i-type kung taga saan po kayo without dancing. From Davao City. Hello, hello, hello. Alright. So, forward tayo no. No, check. Um, sa webinar. Ayan. So, alright. So, nakapag-sound check na. Pakilala mo na ako sa mga hello Kidapawan or Cotabato. Taga-asa ka. Ayan. So, hello kay Arian, taga Legazpi. Ayan. So, hello, hello sa'yo. Okay. So, 4 years na ako no, sa crypto and forex trading. Actually, baliktad yan. Ay, tama pala. Nauna yung forex, no? So, na-discuss or na-open sa amin yung idea ng forex trading. It's because nung pandemic. So, kailangan natin kumita ng pera. And one of the fastest way for you to make money online is trading. Wala lang sikreto doon, 'di ba? Kasi dito kahit nasa bahay ka, tapos may internet, may cellphone ka, pwede ka nang kumita ng pera. 'Yan yung maganda. Ayan. So 5 years na ako na speaker din and I think more than na yata. 'Di ba? So matagal-tagal na na public speaker. So 11 years na ako sa mundo ng pagnenegosyo. So matagal na po, no? So graduate po ako electronics engineering. Hindi ko na siya nagamit kasi po ako ay nagnegosyo na agad. So kailangan natin kumita ng pera. Ayan. So doon tayo magkakatagpo-tagpo. Okay po. So I earned my first million 26 years old sa previous na businesses natin or previous business. And then ang kagandahan nun, hindi lang ako yung kumita. So I created millionaires din under my team. So congratulations sa mga nag-attend nito. Kasi possible ikaw na yung susunod na magiging milyonaryo, 'di ba? So ganun lang naman kasimple 'yon. Kasi kapag natutunan mo kung paano i-produce yung pera, uulit-ulitin mo lang.
Gano'n lang kasimple po 'yun. Alright, so back in February 2021, sabi ko nga nag-start po kami pandemic. Meron kaming pera that time and naniniwala kami sa industriya ng trading. Kaso, hindi namin alam kung paano kumita sa trading. So, ang best way for us or ang pinaka-efficient way for us to make money is gumamit ng mga bot. Ayan, so yun yung nangyari sa bot. Okay, so tinry namin siya sa demo account for 1 to 2 weeks time yata. Tapos nasunog siya. Sa loob lamang ng 3 araw, I think. So nasunog siya 3 araw or 4 na araw. So gano'n lang kabilis yung nangyari 'no. So ang downside kasi nung time na yun is hindi po namin naiintindihan ang manual trading. So siyempre kung hindi ka marunong ng manual trading, basically kasi ang mga bot po is strategy yan ng manual na ino-automate. Gano'n lang po kasimple. So if you are gonna ask me, "Sir, masama po ba yung mga bot na yan? Kumbaga ano, malaki ba talaga yung chance na matalo?" Okey, so nung time na yun hindi kasi namin naiintindihan. So since hindi namin siya naiintindihan, hindi namin alam kung ano yung maganda sa pangit, 'di ba? Kasi nga yung manual trading na strategy yun rin naman yung ina-apply sa bot. So hindi nga namin siya alam. So in-apply lang namin, tinesting namin and then nung after ng testing, nilagyan na namin ng totoong pera and then after that nasunog siya. So ito lang yung isa sa mga account ko na nasunog that time. So, umabot ng more or less nasa kalahating milyon po yung nasunog sa akin alone, kasama yung sa wife ko. Pero yung sa linya namin, kumbaga sa grupo namin, eh, malaki talaga. Marami talagang nasunog. And some of those people is, ano tawag dito, hindi na namin nami-meet ngayon, 'di ba? Kasi na-trauma na sila. Okay, so hindi ko na naman sila masisisi, kasi siyempre nasunog sila. Okay, so meron ba dito mga nasunog na rin? Pa-type naman nga ng sunog. Or fire. Ayan. So, meron ba dito yung mga nasunugan ng account? 'Pag sinabi pong sunog, ibig sabihin na-wipe out yung account mo. Hindi lang talo, yung talo mga ano lang yun, mga $5, $10, 'di ba? So, $20 or $50, $100, ayan. So, yes naman, ayan. So, si CryptoKen daw ay naranasan na ring masunog, okey? So, actually, if you are starting in this industry, masakit man sabihin pero normal po na nasusunog yung account. Mainly because hindi ka marunong. 'Di ba? Kasi hindi ka naman marunong na mag-trade pa, nag-e-explore ka pa lang, trial and error. 'Pag kasi wala kang specific na sinusundan, mahihirapan ka talaga. So, gano'n talaga yung mundo ng trading, okey po. And good news sa mga naka-attend dito. Oo, tama, totoo 'yan, sabi ni CryptoKen. Agree ako diyan. Ayan, so talagang mahirap siya 'pag hula-hula or wala kang basis. Kaya kailangan kahit papaano may sinusundan ka, may coach ka or may mentor ka. 'Yun pa lang magkaroon ka nun, napakasuwerte mo na pagdating sa trading. Kasi kami that time, wala po kami nun, 'di ba? So talagang trial and error 'yung nangyari. Alright, so sabi ko nga, don't believe in luck, believe in yourself. Okey, so paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo, gano'n po dapat 'yun. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, eh, sino pang maniniwala sa'yo, 'di ba? So, napakadali kasing pagdudahan ng sarili mo kapag natatalo ka. Napakadali rin naman na pagkatiwalaan ng sarili mo 'pag nananalo ka, 'di ba? So, kailangan kahit papaano 'pag talo or panalo, paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo. Kasi wala pong ibang gagawa nun para sa'yo. So, 'yun lang din po yung ginawa ko. After na natalo, move on agad, 'di ba? Hinahanap na agad namin yung lesson behind it, kung bakit ka natatalo. So ito po yun, ayan. So, sabi nga natin, ano ba yung difference ng mga successful and unsuccessful people? Okey, so hindi po ako gumawa nitong picture na 'to, ha, hindi siya gawa-gawa kumbaga. So, unsuccessful people, ang ginagawa kasi nila yung failure sinasaksak nila sa isip nila. I'm a failure person, I'm a failure person, I'm a failure person, paulit-ulit. So, siyempre 'pag may nakita ka ngayon na opportunity, ang iniisip mo, "Baka ito na naman, sasablay na naman ako." So, the idea is natatakot ka ngayon na mag-try, wherein puwede naman talaga. Kasi sa bagay na bago na susubukan natin na gawin, kadalasan talaga nangyayari is nagfe-fail talaga tayo. Kahit sa pagluluto nangyayari 'yun, kahit sa pagbe-bake nangyayari 'yun, 'di ba? Na nangyayari na nasusunugan tayo. Normal po 'yun, 'di ba? So, natatalo ka. Normal po yun na natatalo kasi nga bago yung tina-try mo. Wala pa naman ako nakitang tao na first time ginawa yung isang bagay at sobrang husay niya na agad, 'di ba? So, wala naman ako nakitang gano'n. Alright, so move on tayo. So, ngayon nagma-manage na ako ng account, ito, kaso na-breach siya. Ayan, so naiwan ko kasi siya ng weekends and hindi pa ako ulit kumukuha ng mga prop firm account kasi nga po hindi ko naman siya natututukan. Kasi ang focus ko ngayon is through teaching, turo ng turo ng turo ng turo ng walang katapusan. Okay, so yun po yung ginagawa ko ngayon 'no.
webinar dito, Zoom doon, meeting diyan. So, yun pa yung mga ginagawa natin. So, hindi mo na ako kumukuha kahit may mga nagkalat yung mga promo ng prop firm kasi nga hindi ko rin naman magagamit. So, sayang din naman. So, ito yung isa sa mga naipasa ko. Okay, si Sinova Funding. So, ayan siya. So, $100,000 po ito, no? So, yun nga lang na-breach siya. Ibig sabihin, na-cancel na tong account na to. Kasi nga po, naiwanan ng weekends. Nakatulog po kasi ako. Pasensya na po. Ayan. So, moving on. Ito yung nangyari naman sa Binance. So, yung dating natalo ng 2021, nung 2022, kahit pa paano nakabawi. So, natalo ka ng $500,000, ano gagawin mo? Inaral mo. So, nung inaral ko, 2022, kumita tayo ng around 1.4 million pesos sa Binance through futures trading. Yan, futures po yan. Okay, so futures trading, ibig sabihin siya yung pinakakamukha ng Forex. Okay, kasi meron siyang margin, meron siyang stop loss, meron siyang take profit, meron siyang leverage, meron siyang buy and sell na iba lang ang tawag kasi long and short. So technically halos parehas lang sila. Okay po. So ang kagandahan dito, pwede kang kumita sa pataas, pwede ka rin kumita sa pababa. Same goes sa Forex, no? So ito yung pinakakamukha po nun. So this is 2022, yan yung summary ng trading result. Okay, galing mismo kay Binance. So when you learn about trading po kasi or natutunan mo yung about trading, mababago yung iyong lifestyle. Okay, so lifestyle po yung nagbabago dito. Ibig sabihin, pag naranasan mo kumita rito, hindi lang basta nagkakapera ka, nababago din yung lifestyle mo. Ibig sabihin, kahit nasaan ka ngayon, as long as marunong ka, pwede kang kumita ng pera. So katulad nito, nagpapa-car wash ako, 'di ba? Sumundot ka lang ng trading, so may $17 ka. And then kahit maliit ngayon yung puhunan mo, for example, to $100, magagawa mong kumita ng as much as 20% to 30% ng puhunan mo. Kasi nga marunong ka lang. Pero before naging marunong, natalo muna. Okay? Kasi nga mano-mano 'to. Okay? Walang sinusundan na kahit ano. Ibig sabihin talagang kanya-kanyang aral lang. So, ito yung withdrawal. Kung gusto niyo makita yung withdrawal ko ngayon, kasi every Thursday po ako nagwi-withdraw, nasa profile ko po siya sa Facebook. Okay? So, madali mo naman siya makikita kasi naka-pin post po yun. Okay? So, this is 4 weeks ng withdrawal ko. Umabot siya ng as much as 82,000 pesos. So, 7 weeks. Tama ba ako? 7 weeks ko na siyang tuloy-tuloy na ginagawa na every Thursday, nagwi-withdraw ng pera. So, ngayon yung 7th week niya. So, kung gusto niyo makita yung result na yun, nasa profile ko po yun sa Facebook. Okay, so umabot na siya ng kulang-kulang 167,000 yata pesos sa loob ng 7 weeks. Okay, so hindi na masama, 'di ba po? Pwede na itong pangkape. Yan. So, yun yung kagandahan dito, no? Isa sa pinakamaganda kasi sa trading, 'pag kumikita ka rito, cash yung kinikita mo. Alright, so nakakapag-travel ka rin. Ayan. So sa travel, kung mapapansin niyo, lagi ko pong kasama si Coach Edsel. Ayan, yan siya. So lagi kami magkakasama. Bakit? Kasi po siya yung mentor and coach ko dito. Ever since na nag-start po ako sa mundo ng pagnenegosyo, siya na yung taong sinundan ko. Okay po. So kaklase ko siya nung college and then, the rest is history, 'di ba? So ako po yung isa sa mga tao na doubters niya dati, 'di ba? So gano'n po 'yan kasi close kayo 'no? Kapag close kayo, close-minded, eh, 'di ba? So ngayon, lagi na kami magkasama kahit yung kawa naming dalawa, eh, magkatabi, 'di ba po? Ayan, so lagi kami magkasama, nagyayate kami, nagpalawan, ayan, lagi kami magkasama niyan. Alright, so hindi na kami nagkahiwalay talaga. So, since college po ito, so since college dire-diretso nakapagbalisin, ayan, because of trading, ayan po. Ayan, so ang cute, 'di ba? So ito po si Coach Edsel saka yung wife niya. So siyempre nakakapag-travel din with family. Ayan, so ito po yung anak ko. Ay hindi yan, ito po. Ayan. So yung anak ko, siya po yung naging dahilan kung bakit naka-move on ako agad dun sa $500,000 na talo. Kasi pinanganak po yung asawa ko, yung pinanganak po yung anak ko ng February 2021. Ayan. So sakto po yun. As in days after na lumabas niya sa mundo, nasunog yung account mo. Saya, 'di ba? 'Di ba? So very challenging but yet, sabi ko nga, kailangan hindi ako magpaka-stress kasi baka mamaya 'pag nagkapaka-stress ako, eh, magkasakit ako, paano naman yung anak ko, 'di ba po? So, sayang naman. Okay, so I have something that is more than money. So, lumabas yung anak ko nung time na yun, 'di ba? So, sabi ko ang pera kikitain yan kahit matalo ka ng malaki, matalo ka ng kalahating milyon, okey lang yan, kikitain mo pa rin naman yung pera. Okay po. So, balik tayo. Ano nga ba yung forex trading? So, forex trading is palitan ng national currencies. Ibig sabihin, makikita mo dito yung pound, for example, makikita mo dito yung yen, makikita mo dito si dollar.
So makikita niyo po diyan yung mga national currencies. So wala lang kayong makikita ng mga exotic katulad ng Philippine peso. Yan, so wala. Yan. So Mexican peso nga meron, Philippine peso wala. Okay po. So this is the most largest and the most liquid na asset market sa buong mundo. Forex trading po 'yun. Okay po. So ang forex trading actually yung unang kumbaga yung trading itself matagal na siya. Pwede mo i-Google parang more or less nasa 30 plus years na siya. Gano'n na katagal, 30 or 40 plus years. Gano'n na katagal po 'no. So napakatagal na niya and it operates 24 hours in a day, 5 days in a week. So wala po tayong weekends. So 'pag weekends tahimik po tayo, okey? Sa mga trader na kakilala ko ang ginagawa nila 'pag weekends do'n naman sila bumabanat ng crypto. Kasi sa crypto po 24/7 po 'yun, okey po. So ang trading volume ng forex po is nasa around $6.6 trillion, gano'n kalaki. Okey, so napakalaki ng opportunity sa forex. Ibig sabihin mag-trade ka lang ng kahit maliit, 'di ba? Kahit maliit lang kumbaga kumita ka ng kahit gabuhok, malaki pa rin yung kikitain mo. Kasi nga po ang laki ng daily na trading volume niya. Alright, so move on tayo. Sino-sino nga ba yung mga nagte-trade sa Pilipinas ng about sa forex? Siyempre nauna diyan yung may mga kakayahan, yung mga may-ari ng kumpanya. Okay, so sabi ng isang nakakausap ko, forex trading or trading itself, isa ito sa mga tinatago ng mga mayayaman. 'Di ba? Siguro hindi lang naman ni intentional na tinago 'no, kaso siyempre hindi rin naman nila share 'Di ba? So, ibig sabihin kasi kailangan dito ng pera. And at the same time, kapag empleyado ka, hindi naman ma open agad sa'yo yung idea ng forex. Kaya sa mga nagtatrabaho po rito tapos na-open sa'yo yung idea ng trading, ang swerte mo. Okey? Kasi nagkaroon ka agad ng access into information and naniniwala po ako na information is power. Okey po? 'Pag natutunan mo isang bagay, gumaling ka diyan, yayaman ka talaga, kikita ka ng malaki. Alright, so marami dito rin mga empleyado na naghahanap ng additional income. Meron ba dito mga empleyado? Pa-type naman ako ng letter E. Meron ba dito mga empleyado po? Pa-type na lang ako sa chat ng letter E. Okey, sa mga business owner, pa-type na lang ako letter B, if ever na may mga business owner dito. E, sabi ni Bern, si Bern 'to, akala mo hindi kita matandaan 'no? B, 'yan mga business owners, alright. So, meron din mga frontliners, meron ba ditong OFW? Pa-type na lang ng letter O, 'yan si Gigi daw ay B, 'yan. EB, ano ba talaga 'yun? Ayan, so meron ba dito mga OFW? Ayan. So mga OFW, actually ako, personally ang dami ko pong student traders na OFW. So makaramihan kasi sa kanila is gusto rin kumita ng extra. Kasi po hindi naman porket OFW marami pong pera, 'di ba po? So kailangan natin extra hustle talaga. Alright, so seaman, okey, housewives, yung mga full-time mom, professionals, so marami rin dito. Mga retired individuals, marami na rin, okey. So ang trading po kasi is wala siyang age limit. So ibig sabihin kahit 60+ years old ka na or 65 mahigit yung edad mo, puwede kang mag-aral ng trading. Yun nga lang siyempre, hindi mo na siya gano'n kabilis na matututunan, 'di ba po? So ibig sabihin kailangan mo na kumita. I mean ngayon pa lang kailangan aralin mo na siya. Para at least hindi mo na antayin na retirement age na, 'di ba, saka mo palang aaralin. Okey po, so pandemic affected individuals, so andito po ako. Alright, so move on tayo. So forex trading is the new normal. So bakit ko sinabi na new normal? Kasi whatever happens sa buong mundo ngayon, puwede kang kumita as long as marunong ka mag-trade, 'di ba? Gamit lang yung cellphone at internet, puwede kang kumita. Alright. So ito yung sample na puwedeng kitain sa trading. Ang idea po dito is yung tinatawag natin na compound, ayan. Kung wala kayong idea sa compound, ang ibig sabihin lang po nun is isasama mo yung kita sa puhunan, gano'n lang kasimple. So hanggang sa lumaki ng lumaki ng lumaki siya. So hindi ito guaranteed profit, pero possible profit po ito. Kaya nga siya nakalagay na example, okey po? And bakit sinabi naman na worst? Kasi po, for example, may puhunan ka ng 100 tapos kumita ka ng 10, yun yung 10%, 'di ba? Tapos after that, nag-stop ka na, hindi ka na nag-trade, 'di ba? So kaya siya worst, kasi sometimes mas malaki pa dun yung puwedeng kitain. Sabi ko nga kanina, yung $100 puwede ka kumita ng as much as $20 to $30 for example. So, puwede po 'yun, okey? So, ito naman is worst lang na sample, okey po? Pero naniniwala ako na possible siya. Kasi I'm a believer po nung tinatawag na numbers don't lie, okey? So, 'pag na-compute mo siya, ibig sabihin posible siya. So, let's say for example, nagpuhunan ka ng $100, 100. Tapos ang projected profit mo lang is 10% lang kada buwan,
'Di ba, napaka-conservative. So, yung first month natin, kumita ka ng 10%, so ito yon, so 110. Yung 100, sumama yung kita na 10. So, ano yung 10% ng 110? 11, gano'n lang kasimple. So, yun yung second month mo naman. So, 110 plus 11, 121. And so on, 'pag nagtuloy-tuloy po yan sa loob ng isang taon, yung $100 mo is puwede na maging $314. So, ibig sabihin malaki na yung puwedeng kitain. And then kung mapapansin mo pagdating niya sa 25th month, yung 100 mo is 1,083 na. So, kung kukuhain mo yung 10% niyan, that is $108 na. So, idadagdag natin dun sa 26th month, magiging 1,192 na siya. Kaka 10% lang ng 10%. Yun lang yung gino-goal mo na profit. And then after mo ma-hit yun, stop ka na ulit. Ganun lang kasimple po. Alright, so hanggang sa magtuloy-tuloy siya sa loob ng 5 taon, puwede kang kumita ng as much as 1.7 million sa puhunan mo na let's say 5,600 kasi yung basis nitong time na 'to. So, ₱5,600 or $100. Again, nangyari po ito sa loob ng 5 taon, 5 years po. Question, yung 5 years ba na profit na 1.7 million is mabilis or matagal? So, depende, okey? Isa sa mga pinakamagandang pagbasehan natin diyan, yung profit po kasi natin na 'to is cash po siya, okey? So, cash siya. Ibig sabihin, siya ay liquid. So, nasa wallet mo siya, laki ng wallet mo 'no? Sa bangko mo siya or in form of anything na madali mo lang siyang makukuha kasi hindi siya property. Ang property kasi is kailangan mo pa siyang i-liquidate or any asset, kailangan mo siya i-liquidate para maging pera siya. So, ang kikitain kasi natin sa forex is cash. Some people ask me, "Sir, parang yung 5 years matagal yan para kumita ng 1.7 million." And I ask them, "May kilala ka ba? For example, na nagtatrabaho for more than 5 years." The question is, meron ba silang cash na kahit 700,000 pesos na lang? Then sabi nila, wala po, 'di ba? So, yun yung reality. Nagmumukha lang siyang matagal kasi mag-uumpisa ka pa lang. Pero 'pag dumating ka na sa point na kinita mo na siya, pasasalamatan mo siyempre yung sarili mo. Okey, so gano'n lang kasimple po yun. Alright, so paano sir kung halimbawa ang kapital ko mas malaki, let's say $200, tapos 10% pa rin yung ating basis. So siyempre ang mangyayari niyan is kikitain mo doble na ng 1.7 million and that is 3.4 million pesos na. Okey po? So kung halimbawa naman na mas malaki kapital mo, so let's say $300, ayan. So $300 yung kapital mo, sa loob ng 5 taon, ang puwede mong kitain is 5.1 million pesos na. So ito mas malaki na 'to, puwede ka ng bumili ng house and lot niyan, 'di ba? Puwede ka ng bumili ng sarili mong sasakyan, 'di ba po? So hindi naman yan siyempre isang bagsak, but the point is kinita mo siya, okey po? Sa conservative lang na paraan kasi nga 10% lang yung gino-goal mo every month, gano'n lang po kasimple. Alright, so moving on, ito naman yung tinatawag po na candlestick. So sa candlestick, dalawa lang kadalasan yung nakikita natin na kulay unless palitan mo siya, okey po? So puwede mo siyang palitan, pero ito yung standard 'no. So nagiging green at nagiging pink, pink kasi 'no, dapat pula 'to, eh. So nagiging pula yung candle. So paano yung nangyayari? If ever halimbawa na nag-close yung price mo higher than the opening price, so let's say for example ito yung $1 for example, tapos yung price dito is $2. So let's say for example nag-close siya ng higher than opening price niya, yun po yung magiging kulay niya. Okey po, magiging green siya. So kung may makikita kayo for example sa chart na merong M1, merong M5, merong M15, merong M30, and then merong H1 for example, itong mga 'to po ang tawag po diyan ay time frame. So ang ibig sabihin ng time frame is how long bago po nag-close yung isang candle. Gano'n lang siya kasimple. So ibig sabihin kung pipiliin natin for example H1, it would take 1 hour bago po matapos yung isang candle. Kung M5 naman, 5 minutes po bago matapos yung isang candle. Okey po? And then yung kulay niya is magdedepende sa naging movement ng presyo. Gano'n lang po kasimple 'yun. Okey, so 'yun yung time frame 'no. So sa candlestick meron siyang buntot, ayan. So hindi lang yung katawan ang titignan mo, dapat titignan mo rin yung buntot niya. So for example dito, naging kulay pula yung candle because nag-close siya ng lower than yung opening price niya. So let's say for example, ang presyo niya is $2 dito nag-open and then nag-close siya ng $1. So ibig sabihin, nag-close siya ng below sa opening price niya kaya siya naging kulay pink o kaya naging kulay pula. Ayan. So kulay na lang natin siya kulay pula. Alright, so sa susunod na slide natin makikita nyo kung ano ba yung silbi ng mga buntot na yan.
So dito for example, meron tayong tinatawag na bullish candle. So sa bullish candle, ibig sabihin indication na paakyat yung market. Okay? So gano'n lang kasimple. And then meron tayong tinatawag na bearish, ibig sabihin pababa naman yung market. So yung pinakamalaking body na kulay green, siya yung pinaka-bullish. Ayan siya. And then ito naman ang storya, papansin mo ang haba ng buntot niya. So ang storya po niyan, so may mga storya silang kinukuwento. Bumagsak po dito yung presyo, hindi na natin alam kung ano man yung presyo na yan. And then tinulak siya ng buyer's pressure or yung buyers po. Okay, so pag tinulak siya ng buyer, ibig sabihin malakas yung pressure ng buyer. So ibig sabihin, this candle is bullish din. Okay po? And then ito naman, nag-open dito yung price, nag-close dito yung price, pero meron siyang buntot na kabilaan. So ibig sabihin may presence na ng seller doon sa candle or doon sa time frame na naganap na ito. So ibig sabihin, tong candle na to, konti lang talaga yung naging movement niya from this po hanggang dito. Yan lang yung naging final price niya. Okay, so para sa akin, tong candle na to is neutral po yan siya. Okay, lalo naman tong isa kasi ang liit lang, ito lang siya. So neutral din yan lalo. Okay po. Tapos ito naman, ito yung kanyang buntot, ibig sabihin tumaas dyan yung price, yun nga lang, tinulak siya ng mga seller. Kung mas malaki yung buntot kaysa dun sa body, so ibig sabihin, this is an indication na pababa yung market. So kung pababa yung market, ibig sabihin, this candle po is bear siya talaga. Bear, ito siya. Yan, bear siya, bear. So dito siya dapat sa kabilang side. Eh lalo naman tong candle na to. Kasi mo, haba ng buntot niya. So tumaas doon yung presyo, tinulak pababa ng seller. So ibig sabihin this candle din is bearish siya. So pababa siya. Ganun lang kasimple. Ngayon sa kabila naman, syempre yung pinaka-bearish na candle, yung isang malaking katawan na kulay pula. And then ito naman ganun din. Since mahaba yung buntot nito, so tumaas din yung presyo and then tinulak siya pababa. Ganun din dito, ito naman neutral din ulit. Ito din neutral din ulit. And then ito, bumaba dito yung presyo, tapos tinulak paakyat. And then ganun din dito. Bumaba, tapos tinulak paakyat. So ibig sabihin, these two candles, belong yan dito sa bullish. Okay po? So kahit for example, na yung candle is kulay pula, hindi ibig sabihin nun, bear na siya. Kailangan mo rin titingnan yung kanyang buntot o yung kanyang wick or mitya ng kandila. Alright, so halimbawa, mag-a-analyze ka ng chart, so pwede ka magdepende sa mga pattern. Okay? So pwede po 'yun. But not necessarily mean na lagi siyang tama. Okay po. So pwede mo siyang gamitin as reference. So for example, meron tayong tinatawag na hammer, ito siya, yung nasa dulo. So indication niya na nagpapalit na yung bias ng market. So from downtrend to uptrend for example, or from bearish to bullish. Bumabaligtad na siya. So ito naman sa kabila ganun din. Ayan. So isa sa mga pinaka-favorite ko po rito is yung mga engulfing patterns. Ayan. So engulfing ibig sabihin, ito yung candle for example, tapos merong lumabas na candle that is bigger than that. Asan ako? Ayan. So it's bigger than ano po, bigger than dun sa candle na yan. So yan for example, nag-close siya. So after that, makikita mo, uy, may engulfing na. Okay, so after ng engulfing, kadalasan nasusunod na yan ng mga susunod na mga kulay green. So paakyat na ng paakyat yung chart natin. So ibig sabihin, ito yung mga inaantay natin pag naghahanap tayo ng entry sa trade po natin. Kung naghahanap tayo ng mga possible na entry for trades. So sa kabila, meron naman tinatawag na bearish engulfing. Sa bearish engulfing, ibig sabihin po, maliit po yung kulay green, tapos kinain siya ng malaking kulay pula. Ayan, for example, ganyan siya nag-close. Then after that, kadalasan yan, yun yung indication na bumababa yung market. Okay, so hindi siya 100% na nangyayari, pero still nangyayari siya. Pwede mo siyang i-observe sa chart, di ba? Pag nakakita ka na magkatabi na ganito, tapos makikita mo ano yung naging next movement ng market. Okay, so pwede mo ngayon gamitin yon on your advantage kapag ka nag-a-analyze ka ng market. Alright, so next natin, ito actually dapat na lang pa sa umpisa. So ito yung tinatawag natin na bear market or yung bearish na tinatawag. Ito naman yung bull market. Sa bear, ibig sabihin lang pababa, yung bull, ibig sabihin pataas. And then meron din tayong tinatawag na kangaroo. So yung kangaroo, ganyan siya. Consolidation. Okay, so isang mahabang consolidation, nangyayari po yan. Okay, so pag tuloy-tuloy na pabalik-balik lang yung market, wala siyang kapupuntahan, so mahirap po i-trade yan, yung mga ganyang market. Alright, so next natin may tinatawag tayo na trend line. Sa trend line po, for example, nagguhit tayo, tapos nilagyan natin siya ng linya. Pag nag-connect ko yung mga guhit na yon, pasensya na kayo sa sulat ko. Ayan, so pag nag-connect yung guhit na yan, tapos nakita mo, napaakyat siya, o di uptrend siya, ganun lang kasimple yun. Okay po? So anong halaga niyan?
Ang halaga po niyan if ever na you are trading, dito ka papasok sa mga higher lows na tinatawag, if uptrend yung market. For example, hanap ka ng position for buy, so dito ka pwede mag-buy. Ito yung tinatawag na buy the dip, okay? So, 'pag nag-dip yung market, pwede ka mag-position ng buy, gano'n lang kasimple. Every time na bababa siya sa kanyang higher low, pwede kang mag-buy, okay? Tapos kapagka nag-breakout na siya for example, ayan, so pwede ka naman mag-entry dito ng sell, gano'n lang kasimple po. Okay, so pwede mong gamitin ngayon 'tong trend line as your advantage if ever, 'no? So hindi siya 100% correct or absolute, pero still pwede mo siyang gamitin as reference. So kung meron tayong uptrend, siyempre meron tayong downtrend. Ang downtrend naman po is pabalik naman siya, pababa siya, ayan. Ayan, ang hirap pagkonikin ng mga dulo nila. So ganyan siya, okay? So ang hinahanap mo naman dito is yung mga since ang hinahanap mo dito is yung position for you to have a sell, for example. So, ang hinahanap mo diyan is yung mga lower high. Okay po? So, ibig sabihin dito ka maglalagay ng sell. Ayan, sa line na yan. And then after this, dito naman, ang sell mo ulit. And then after that, dito ka na naman sa sell na to. So, lahat ng yan pwede mo entryhan ng sell. And then after yan, if ever na mag-breakout siya, dito ka naman pwede mag-buy ulit. If ever na ang hinahanap mo is yung reversal ng market. Okay, so pag nag-breakout siya sa trend line niya, yun yung time na pwede mong pasukan ng kabilang posisyon. So kung kanina uptrend siya, tapos nag-breakout siya, pwede kang mag-sell. Kung halimbawa naman downtrend siya, tapos nag-breakout siya, so pwede kang mag-buy. Okay po, ganun lang kasimple, no? Simple lang pala, sir, eh. Ayan, so simple lang siya, di ba? So meron tayong tinatawag na buy and sell position. Actually, narinig niyo na rin siya kanina. So ano ba yan, buy and sell position? So for example, ang word po kasi na ginagawa natin dito pala sa trading ng forex is yung word na prediction. So pine-predict natin yung possible na movement ng market. So kung mape-predict mo na paakyat yung market, magpo-position ka ng buy. And pag nape-predict mo naman na yung market is pababa, so magpo-position ka ng sell. Okay po? So yung prediction mo based on your analysis if ever na you are analyzing the market. Ngayon, kung hindi ka naman nag-a-analyze, mas maganda. Di ba? Mas madali yun. Pero wag ka lang maghula-hula. Okay po? Kasi ang dami ko na nakitang tao na nasunugan ng dahil sa hula-hula. Okay po? So dito for example, sa entry ng buy, so mag-enter tayo dito. These two po, yung take profit sa stop loss, both of them is tinatawag na closing price. Okay? So ibig sabihin diyan magsasara yung trade mo. Magko-close. Dito naman sa entry, dito siya nag-open. Okay? Regardless kung anong presyo yan, pero doon nag-open yung trade mo. So for example, nag-open tayo ng trade dito sa pwesto na to. So dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. It's either tamaan yung iyong take profit or tamaan yung iyong stop loss. Okay po? So, siyempre, pag take profit, by the word na profit, so ibig sabihin, magko-close yung trade mo na profit or positive dollars or euro o bala ka kung ano yung ginagamit mo. So, kapag dito, by the word na loss, so ibig sabihin, nag-close yung trade mo ng loss siya. Talo. Okay? So, yung talo, normal po yun. Okay lang po. So, tanggapin mo na matatalo ka kasi wala pa ako nakitang trader na hindi pa natalo kahit isang beses. Okay, so next tayo, meron naman tayong tinatawag na sell position. Para naman yung sell position? Ibig sabihin, mag-open tayo ng trade na ang prediction natin is pababa. So, ibig sabihin, yung take profit na nasa ibabaw kanina, nalipat na siya sa ilalim. Tapos yung stop loss naman na nasa ibabaw kanina, ay nasa ilalim kanina, nasa ibabaw naman na siya ngayon. Ganun lang siya kasimple. So, ibig sabihin, kung nag-open tayo ng trade dito, dalawa lang ulit ang possible na mangyari dyan. It's either tamaan yung iyong stop loss or tamaan yung iyong take profit. So by the word na take profit, ibig sabihin, magka-close ng profit. Sa stop loss, ganun din. Close naman siya ng loss. Parehas lang dito sa kabila. Alright? So, ganun lang siya kasimple. And then, meron tayong mga tinatawag na mga chart patterns. So, ito naman, isa sa mga favorite ko rito is yung double bottom or yung double top. Ayan yung mga favorite ko. Tawag ko sa double top is MACD. Ayan. So, pag nag-form siya ng MACD, ayan, so pwede ka na mag-trade. So, pag nag-form naman siya ng baliktad na MACD, ayan, yung letter W, doon ka naman pwede mag-trade. So, for example na lang, paliwanag ko sa inyo, paano ba gumagana yung double bottom? So, for example, mag-create siya ng isang bottom, which is ito yun. Tapos, umangat siya. Kasi wala namang market po na dire-diretso. So, bumalik siya ngayon. Nag-create siya ng another bottom. So, ibig sabihin, may dalawa na siyang bottom. And then, ang tawag po sa line na ito is neckline or leeg nung chart mo.
And then dito naman siya is nagtuloy-tuloy siya and then nag-breakout siya. So 'pag nag-breakout siya ng ganito, ang ibig sabihin niyan puwede kang maglagay ng entry dito for a buy. So ibig sabihin ang prediction mo ng market is paakyat siya. Okay, so nag-entry tayo diyan and then possible niya next movement pa gano'n. So ibig sabihin ang ilalagay mo yung take profit mo nandito and then yung stop loss mo is around this area. Nasa ilalim nung double bottom. Gano'n siya kasimple 'no. Ang challenging lang dito sa part na 'to is kailangan mabantayan mo siya kapag siya ay nabubuo. Okey, kasi 'pag na-miss mo siya, for example, nandito na sa ibabaw, saka mo lang nakita yung chart, na-check mo na, ay nag-double bottom na pala, 'di ba? So, dito ka ngayon nag-entry for example ng buy, ayan. So, kung nag-entry ka diyan ng buy, what if ang mangyari after that is bumagsak na siya. So, ibig sabihin imbis na kumita ka, ngayon talo ka na. So, very important po yung tinatawag na timing. Yan. So, kailangan natin ng timing, okey? So, tamang timing para sa trading, okey po? Kaya ang kadalasan ng nangyayari, katulad ko po nung nagte-trade po ako ng on my own, kumbaga wala akong ginagamit na tools or any services, nagte-trade po ako no'n for 8 to 15 hours per day, as in araw-araw, okey? So, araw-araw nagte-trade po ako ng gano'n kahaba. Umabot na nga yung weekends kasi nga nagki-crypto din ako on the side, kumbaga sideline mo 'no. So 8 to 15 hours per day, very challenging. Tanong, may pera ba? Answer is yes, may pera. Kasi even before pa nitong system na ginagamit, nakakapag-generate na po ako ng around 50,000 to 150,000 pesos sa loob ng isang buwan. So meron ng pera. But the challenging part is wala kang oras naman. Kasi isipin mo 8 to 15 hours po ako nakabantay sa chart, 'di ba? So kahit nasa CR na ako, dala ko cellphone, ang ginagawa ko nakabantay pa rin ako sa chart. Kasi nga baka mamaya ma-miss ko yung tinatawag na opportunity. Okey, so yung entry, yung setup. Kasi 'pag lumipas na siya, hindi na inuulit, aantayin mo na lang ulit. Okey po, so sayang. Alright, so yan yung mga pattern na yan and then meron din namang pattern na tinatawag na harmonic. Yan, so ito siya, si harmonics. Si harmonics po, meron po siyang 70% na win rate. Napakataas po nun sa usapang panalo. Okay, so win rate niya is 70%. But the challenging part about harmonics po is mahirap siyang buuin. Mahirap siyang gawin. Ano daw yan? Ayan, so mahirap siyang gawin 'no, kasi kung mapapansin mo dito sa bearish crab po ito, ayan na crab. Kaso luto na siya, yan. So bearish crab 'di ba? So dito sa bearish crab na 'to kung mapapansin mo meron siyang A, meron siyang B, meron siyang C, meron siyang D, and then meron siyang X. So 'tong mga points na ito, in total is 5 sila. So mahirap po sila na bantayan, as in mahirap siyang gawin. So meron pa siyang mga specific na sukat na hindi puwedeng mag-over. So may basis po siya, okey po. So para kang nagde-design ng bahay dito na naka-CAD for example, 'di ba? So dito yung CR mo, ganyan, ta's dito yung kwarto, ito yung dining area, parang gano'n yung nakikita ko diyan nung unang beses ko nakita 'tong si Harmonics. Maganda siya, 70% yung win rate, but the problem is ang hirap niyang i-plot, ang hirap niya talaga. Kahit ako na may 4 years na kahit papaano na experience, never ko pang natutunan na mag-plot nitong Harmonics na 'to. Mahirap siya, okey, pero maganda yung win rate niya, okey? So, meron tayong dalawang klase ng analysis. So, there's a thing called fundamental analysis and merong tinatawag na mamaya pa yung isa, ayan. So, sa fundamental analysis nandiyan yung mga global news, andiyan yung tax rate, interest rate, and then ngayon merong news about GDP. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari sa market, okey? So, nag-news, I think ngayon ba yun o mamaya na 9 yata. So, merong news ngayon about GDP. Ayan, so lumipad siya mga kaibigan, ayan. So, merong news about GDP ngayon at ngayon tumaas yung market, ayan. So, very good. Ayan, so meron tax rate, interest rate, inflation rate, unemployment rate, and so on. So, napakarami po niyan and isa sa mga sikat na nagbabagsak po niyan ay si Powell. So, si Powell po, siya po yung chairman ng Federal Bureau of Treasury ng US. So, for example, magbabagsak siya ng balita that was 2 PM sa time nila, so 2 AM naman sa atin sa Pilipinas. So, kadalasan nangyayari niyan nananahimik yung market na ganyan, ta's maggo-good afternoon siya, sumisipa na pa gano'n o kaya naman nahuhulog ng diretsong gano'n. As in ganyang kalaki yung ginagalaw ng market, 'yan. So, bakit? Kasi gumagalaw po yung ekonomiya ng bansa at kapag gumalaw ang ekonomiya ng bansa,
technically gagalaw din po yung buong pera niya or yung kanyang currency. So, for example sa Pilipinas, naglabas ng kung ilang populasyon ng Pilipinas yung walang trabaho. So, after na ilabas yung balita na yun, gumagalaw po yung Philippine Peso, okey? So, sa US gano'n din. For example ngayon, ang news kasi ngayon is GDP nila or yung gross domestic, tama ba ako? Tama ba ako ng sinasabi? Tama 'di ba, yun ay GDP? Igo-Google ko na nga lang. GDP, oo tama, gross domestic product, okey? So, ibig sabihin presyo, tama ba ako or growth ito, si GDP. Ano ka daw, GDP? Ayan, used to measure, country or region, oh, tama nga, goods, services rendered in a specific time, alright. So, 'pag gumalaw yung for example yung GDP, so ibig sabihin gagalaw yung currency. And sa US po ngayon may news siya, ngayong 8:30 ata yun, kung kakatapos lang niya, ng GDP. So, nung gumalaw yun, ang nangyari sa market, lumipad siya. Ayan, so lumipad yung market ngayon. Alright, so kasi yung dollar naman is bumagsak pala siya. Ayan, so next natin is meron tayong technical analysis. Sa technical analysis natin meron tayong tinatawag na price action, andiyan yung mga support and resistance, andiyan yung ating mga pattern, andiyan yung mga Fibonacci, and then din yung sikat na strategy na dalawa which is inner circle trading, smart money concept, yung pinakita ko na trend line. So itong mga technical analysis po is basis lang siya for us to interpret what's going on sa market. Okey po. So, hindi natin siya puwedeng gamitin na siya yung nagpapagalaw ng merkado, okey? Hindi po nangyayari yun. So, yung mga technical analysis po hindi ibig sabihin niyan nagpapagalaw ng market. Ang nagpapagalaw talaga ng market is yung currencies or yung pera, yung supply and demand and so on. So, yung mga talagang fundamentals ng economics. Kaya lagi nating tatandaan po na yung fundamental is always greater than technical. So whatever happens, kumbaga, yung technical kadalasan nababypass po yan ng fundamentals. So kahit over na siya dun sa technical analysis, yung fundamentals pa rin yung masusunod kahit ano pang mangyari. Alright? So next natin is meron tayong tinatawag na risk management. So sa risk management, nandiyan yung tinatawag natin na risk reward ratio. So sa risk reward ratio, ang pinaka-basic nito is yung 1:2. Sa 1:2 ibig sabihin 'pag nag-trade ka, talo ka for example ng $1, tapos kapag naman nanalo ka sa trade, panalo ka ng $2. Gano'n lang po kasimple. So for example, nag-trade ka ng 10 beses, tapos ang win rate mo is 50%, okey? So ang panalo mo is 5, ang talo mo 5, gano'n lang kasimple. So, 50%. So, yung 5 times yung panalo mo, that is $10. And then yung 5 times yung talo mo, so -5. So, ibig sabihin 'pag subtract natin sila or pinag-minus natin, so 10 minus 5, meron kang profit na lumalabas na $5 pa din. So, ang pinag-uusapan lang natin dito, 50% na win rate. As long as maganda yung risk reward ratio mo or risk management mo, ang mangyayari is panalo ka, okey? Profit ka pa din, yun ang kagandahan. Alright, so ano nga ba yung tinatawag na lot size? So for example, sa tini-trade na common which is si gold, ayan gold or si XAU, USD. So 'pag binasa po 'yan, yung AU is symbol ng gold, okey? Wag na kayong pumalag, yun talaga yun, 'di ba? Yun talaga yung symbol na nakalagay sa kanyang chemical symbol. So eto naman is dollar. So ibig sabihin gold kontra dolyar, gano'n lang kasimple. So for example, nagte-trade tayo, ang naging price niya is 2,335 for example. So let's say 2,335 siya tapos naka-position tayo ng sell. So, ang nangyari naging presyo niya is 2,334. So, ibig sabihin bumagsak siya ng 1 point. Ayan, yung sa whole number niya. Kasi may point something pa yan dito, eh. So, let's say 0.1 dito. Ayan, tapos dito naman 0.1 din. Sample lang naman. So, ito po ang PIP. Kung mapapansin niyo meron siyang PIP na tinatawag. Ang ibig sabihin ng PIP is price in percent. Okay, percentage in price pala, baliktad. Percentage in price, ayan. So, yun yung PIP niya. So, ito po yun yung after ng tuldok. Ayan siya. So, sa gold yan yung PIP. Okay, so paano natin kukumputin po ito? So, for example, naka-lot size tayo ng micro which is 0.01. So, naglagay tayo ng 0.01 na lot size sa trade natin. So, ang nangyari, 10 cents po yun kada PIP.
So, ilan ba yung ginalaw nito? So, 5 minus 4, edi 1, 'di ba? So, pag minusin lang natin siya, 1. Tapos 1, 1, edi ibig sabihin 0. So, ibig sabihin 10 pips yung ginalaw niya. So, 10 times 10 cents. So, ibig sabihin nung nangyari yan, kung ang lot size mo ay 0.01, kumita ka ng $1. Okay, so $1. So, for example, ang naging lot size mo is mini, which is 0.1. So, ang mangyayari is 10 times $1. So, ibig sabihin, kumita ka ng, saan natin ilagay? $10. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung halimbawa, standard lot yung ginawa mo, yung isang buong 1. Okay? So, ibig sabihin, 10 times 10. Ayan. So, 10 times 10, kumita ka ng tumataginting na $100. So, ganun lang kasimple. If you're asking me, sir, pwede ba ako mag-trade ng standard lot? Depende po sa iyong kapital. Okay? Kasi ang pinaka-kapital na kailangan dito is minimum siguro is minimum po siguro mga $1,000 at least. Ayan, so $1,000. Pwede na po kayo mag one lot lot. Pero nakaka-high blood po 'yun. Kaya magugulat ka, ang bilis ng galaw ng market, ang bilis ng galaw ng pera, okay? So, dito mo 'yun makikita kapagka nag one lot ka na. Alright. So, ito yung ilan sa mga nagbibigay ng academy or nagtuturo about forex dito sa Pilipinas. So, nandiyan ayoko na lang sabihin na nasa BGC siya. Okay, so sa BGC po ginaganap yung kanyang seminar. So this seminar po is 3 days lang siya, 3 araw lang po. Tapos ang matututunan mo is basic. Okay, so ganun po kahalaga or ganun kalaki yung value ng trading skills. Kasi nga po, siya ay isang high paying skills. Ibig sabihin, once na natutunan mo siya, malaki yung pwede mong kitain. Okay? So malaki yung pwedeng kitain talaga. Kaya nga kaya nilang magsingil ng as much as 85,000 pesos para sa isang basic na trading. Okay? Basic na training. So kung advance yan, so another 85,000 yata yan. Okay po? So meron din nag-o-offer, ito naman. Ayan. So dito kung mapapansin mo, ito yung isa sa mga training nila. So una is 15,000, then the second one is 65,000. So itong dalawa pa lang na to, pag pinagsama mo, 80,000 pesos na yan. 80K na. Okay. So, question, mahal ba yon? Depende. 'Di ba? Depende sa mangyayari sa'yo after that. Okay. So, wala namang nakakaalam. 'Di ba? Kung gusto mo mag-enroll ka doon. 'Di ba? So, talagang ano siya, kumbaga hindi siya ganun ka-affordable. The good news about this na ipapakita ko sa inyo is mas affordable siya kaysa dito sa mga to. Alright. So, next na natin. Question, yung forex trading po ba ay mahirap? Yes or no? Pa-type na lang po sa chat. Mahirap po ba siya? Lalo kung first timer ka. Mahirap po ba or madali? May tao pa po ba rito? Pa-type po ako ng sagot. Yes, 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 yes. for first timer. Yes, correct. Ayan. Kamusta, coach? Ito, profit. Ayan. Nahulog. Ayan. Hindi pa tinamaan yung TP ko. Alright. So, sabi ni Nanette, yes daw. Sabi ni CryptoKen, yes for first timer. Yes, correct po yun. Ayan. Sabi ni Samsung, which is si Bern, sabi niya, yes daw. Madali lang naman sa may alam na. Yes, correct. Actually, kahit may alam ka na nga, challenging pa rin, di ba? May mga pagkakataon na parang niloloko ka rin ng sarili mo. Di ba? Na nakikita mo, alam ko pababa na to pero ayaw pa rin bumaba. Di ba? Totoo yun. Very challenging po talaga ang trading. Pero pag natutunan mo siya, believe me, pwede ka talaga kumita ng malaki. Okay po? So, forex trading is very difficult. Ang lagi ko lang sinasabi, para siyang isang gold mine. So sa gold mine, ganun din, mahirap rin po magmina ng ginto. Ano ba kala natin? Pagpasok mo doon, dadamputin mo na lang. Hindi, di ba? Siyempre, babasagin mo pa yung mga bato para makuha mo yung mga ginto. And at the same time, kailangan mo ng mga tools. Kasi kung kakamayin mo yun, mahirap po yun. Tama po? Sabi mo, titik-tikin mo yung bato, no? Titik-tikin mo yung mga bato, ang hirap po nun. So, kailangan mo ng tools. Tapos, kailangan mo rin kahit paano ng ilaw, which is flashlight, di ba? So, katulad ng forex trading, sa gold mine, kailangan mo ng tools. Ayan. So, kailangan mo ng tools and syempre kailangan mo ng training. Hindi pwede na marunong ka, may mga tools ka pero hindi mo naman alam kung paano gamitin. Tama po. And at the same time, hindi rin pwede na hindi mo rin alam kung ano yung dapat mong damputin doon sa loob ng gold mine, for example. Baka mamaya napuno mo nga yung cart mo, ang laman naman puro graba.
'di ba? So, kailangan ng training. Kailangan mo po matutunan kung ano 'yun. And isa sa pinaka dapat na meron ka or 'pag mag-i-start ka dito is meron kang affordable na paraan. Okey po, kung paano 'yun. Alright, so sabi nga natin napatunayan na natin, sabi nila, yes, 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 true. And may signal ka rin ba sa Binance? Mamaya ipakita ko sa'yo kung paano. Alright, so the answer is yes, 'no? So what if there is a tool or solution to make it easier? Easier po, maging madali na maging profitable trader. Now the question is, magiging open ka ba sa idea? Yes or no? Pa-type na lang po ako ng sagot. Kung magiging open ka ba sa idea na padadaliin natin yung pagiging profitable trader mo? Kasi yung trader Yeah. itself, kaya mo yan maaral sa YouTube, eh. Kaya mo yan maaral sa ibang paraan. But the thing is, yung profitable, 'di ba, isang word lang naging diferensya, no? So yung pagiging profitable, mahirap po 'yun. Mahirap 'yun at isa ito sa pinakamahirap na gawing consistent, maging profitable. Maaaring mag-profit ka ng isang araw, 2 araw, isang linggo, pero yung the next week or the next days mo sa trading, minsan hindi profit, 'di ba? So, part naman talaga 'yon pero meron namang way para maging profitable at least ng tuloy-tuloy. 'Yun yung gusto natin, tama po? Sabi nila yes daw, alright. So, ito yung maganda is mapanood niyo po. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the eConomy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, eConomy has you covered. Start now and change your life forever. Ayun. So, yung nasa video natin ay si Jimwell Pacquiao, yung anak ni Senator Manny. Ayan siya. So, this is pwede ba siyang legit check sa kanyang Instagram account. So, ito siya si Jimwell Pacquiao. Ito yung post niya about economy. So, nabanggit niya na rin ano ba yung meron sa economy at paano ito nakakatulong para maging profitable siya. So, meron dito mga signals, okay? So, meron tayong community and meron tayong mga ano ba tawag dito? Meron tayong academy na kung saan pwede kang matuto. So, very important po 'yun lalo sa mga bago. Okay? So, next tayo. So, siyempre kung nandito yung anak, nandito din yung tatay. So, panoorin po natin 'to. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines. Manny Pacquiao! After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Go with Team Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He's like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with economy so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with economy. Alright.
Alright, so yung nasa video, no, si Senator Manny Pacquiao na isa sa mga gumagamit ng products natin and endorser at the same time. So isa sa mga nagpo-promote para gamitin yung ating products kasi talagang nakikita rin niya na yung vision or yung mission natin dito sa kumpanya is napakalaki at napakaganda. Imaginein mo na dumating yung panahon na lahat tayo or lahat ng willing na matuto sa trading is kumikita ng at least $100 na extra kada isang buwan. Pwede pa rin. Tama po. Kumbaga doon mo na kukuhain yung pambayad mo ng bills or kung may mga loan ka for example, napakalaking tulong ng profit mo sa trading. Okay? So napakalaki ng possibility niya. Alright, so next natin is ito siya. Masaya si Coach Empo. Nilaglag mo ko eh. Ayan, so loko to si Ed eh. Mamaya yung kape-kape natin ha. Mas malaki pa nga ang kinita sa akin ni Juni. Ayan, grabe. $220. Ako $21. Kaya nga, grabe no. Parang isang pusang kurap lang may pera. Sana all, di ba? Ayan, so eto si Sir David. Okay, si Sir David yung manager ni Manny Pacquiao po. So ayan siya. So kasama natin siya dito sa economy. Actually, na-meet namin siya dun sa event ng economy last time, yung grand launching. So nandoon po siya. And this coming January, kasi tuloy naman na siya, so pwede ko na ipagkalat sa inyo. So this coming January 2025, magkakaroon po ng event si Economy. I don't know, nakalimutan ko na kung ano yung title. Sinabi sa akin ni Coach Sunny or ni Mentor Sunny. Meron na, nakabook na siya sa SMX. Sir, kung may kating ka sa Davao, baka pwede naman i-meet. Yes, pwede po. Okay, so pwede po, pwede. Ayan. So, next natin, ito si Senator Manny. Kasama yung ating CEO, si Hasan. Ayan, mamimit niyo siya mamaya. Mamimit niyo siya mamaya. Ano? So, nandito siya sa slide natin. Alright, so tuloy tayo. So, ano nga ba yung economy at paano ito makakatulong sa'yo? So, ang economy is based po sa Los Angeles, California, USA. So, we are a US-based company. Okay, so, ang owner at ang may-ari po ay si Hasan Mahmoud. Ayan, na isang financial expert. At may multiple. Pwede po makahingi na rin? Yes, pwede po. Ayan. Pwede makahingi ng recorded. Yes, sesend ko. Ano? So, may multiple 9 figures siya in global sales. Teka, check ko nga. Na-record ko ba? Hindi ko pala na-record. Ayan, na-record ko naman. Alright. So, meron tayong multiple 9 figures in global sales. So, isa siya sa mga pinakauna na natutunan yung advantage ng AI. Okay? So, kaya in-apply niya dito sa ating business. So, na-feature na rin siya sa multiple magazines and articles online. Ayan siya. So, na-feature na rin siya sa Forbes magazine. Ayan. So, the power of financial literacy. So, yun yung talagang goal niya. It's about financial literacy. And yung AI. Okay? So, financial literacy and AI. So, ito yung mga products natin. So, meron tayo for stocks na kung saan pwede pong matuto yung mga tao about stock market. Yung literal na stock market po. So, international na stock market po yung pinag-uusapan natin dito. Like yung mga Tesla, Nvidia, Apple, Google, Coca-Cola, yun po sila. Okay? So, meron din tayo for crypto. Ayan, saktong-sakto to dito kay CryptoKen. So, itong Defiverse is an application wherein downloadable siya sa iOS and iOS and Apple device. Apple, iOS na nga. And Android devices. Ayan. So, Android devices. Okay? So, pwede po siyang ma-download sa ating Play Store and ano ba tawag sa isa? App Store. Ayan. So, meron mga live trading sessions doon sa loob. And then, meron po doon na expert trade ideas, kumbaga. So, 4 na professional traders po yung nasa loob. Okay po? So, meron silang win rate na nasa 80%. So, sabi nga natin kanina, 50% na win rate pa lang, malaki, pwede ka nang kumita. What more pa yung 80% na win rate? So, mas malaki yung pwedeng kitain natin. So, ito yung favorite natin or ng karamihan, lalo na ng mga bago, yung ating Economy Calibrate Academy. So, dito sa Calibrate Academy, may mga video trainings po sa loob na kung saan matututunan mo yung fundamentals hanggang advanced ng trading. So, yung advanced, nandoon po yung pera. Okay? So, yun yung lagi kong sinasabi. Sa advanced, nandoon yung pera. Pero, hindi mo maiintindihan yung advanced pag hindi ka dumaan doon sa basic. Okay po? So, kailangan nating daanan po yun. So, prerequisite po siya. Okay, so next natin, meron tayong Solex, which is yung application natin for Forex. So, sa susunod po, dito na natin marireceive yung ating mga trade signals sa loob po nitong si Solex. So, makaka-receive ka ng mga phone alert.
Sa ngayon po kasi nasa Telegram pa yung ating mga signals. So darating yung time, nandito na po sila sa Solex. So papasok na po siya dyan. And then nandito si Manara. Si Manara is an AI technology na nag-i-scan ng market in real time. Okay po? So hindi po siya yung katulad ng mga nasa TradingView, for example, na naglagay ka ng indicator na for harmonics, for example. Nang nangyayari, nabuo na yung chart. For example, nandito na yung chart. Tapos yung nabuo niya na pattern nandito sa ilalim. Diba? Ang layo. So anin mo pa yun, di ba? Sobrang lipas na. So dito po, real time po siya. At bibigyan ka na niya ng specific na kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? So, meron tayong academy. Ito siya. So, ito yung sinasabi ko kanina na basic. Ito po siya. And then, meron tayo yung advanced naman. Ito po. Yan. So, advanced ng Forex. Ito po siya. So, nandyan yung maraming pera. Kung gusto mo ng maraming pera, panoorin mo po ito. And then, meron tayo for crypto. Yung basics lang. Okay? So, actually, yung idea naman ng ibang nandito sa Forex, applicable naman sa crypto. So, dito yung diniscuss dito is about yung, syempre, kung ano yung crypto, ano ba yung mga exchanges, ano ba nandito, smart contract, ano ba yung mga yan, ano ba yung hot wallet, and so on. Andito rin yung idea ng airdrop. If ever na you are into airdrops, or alam mo yun, or narinig mo yun, yan. So, diniscuss din yun dyan. Alright, so meron tayong stocks, product overview, and then meron tayong masterclass. So, sa masterclass, ang pinag-uusapan na natin dito is yung level ng mga professional. Okay? So, mga eksperto sa larangan ng trading. Okay po. So, wala po ako dyan. Ganun lang po kasimple yun. So, yung mga tao po dito is meron ng decades. Ibig sabihin, 10 plus years na sila sa mundo ng trading. So, sabi ko nga sa Pilipinas, bata pa po yung idea ng trading. So, this is the perfect time for us na aralin yung trading. Okay? Para at least, may pasa mo yung knowledge sa anak mo, or sa asawa mo, or kahit kanino, di ba? Pwede mo siya lang turuan about trading. At pwede rin silang gumawa ng pera dito. Yun yung kagandahan. So, sa masterclass, syempre, ang makikita na natin dyan is yung insights, yung husay, yung galing, yung experience ng tao. So, yun pa yung pinapaliwanag niya. Kasi every time na nagtitrade po sila, may rason po yun. Di ba? Hindi ka naman nagtitrade ng walang rason. Kasi pag nagtitrade ka ng walang reason, ibig sabihin, hula yun. At kapag hula, alam na natin. Di ba? So, hula-hula lang siya. Alright, so next natin, nung dati po nagtitrade po ako, isa ito sa mga pinangarap ko. Okay, yung magkaroon ng maraming monitor. Ayan. Ang mindset ko kasi niyan, pag marami kang monitor na naka-open, marami kang naka-open ng mga chart. Siyempre, kung marami kang nakikita ng mga charts, ibig sabihin, marami kang makikita ng mga nabubuo na double bottom, mga double top, mga triple top, ganyan. Ay, sobra ng top. Yan. Triple top, 1, 2, 3. Yan. Tapos, meron kang mga nakikita ng mga head and shoulder. Yan. So, nakikita mo sila. So, syempre, the more na nakikita mo itong mga to, or na nakikita mo habang nabubuo sila, so, mas marami kang possible na setup or mga entry. Ayan. So, yung papasukin mo ng mga trades. So, ang nangyari, hindi na po natuloy yung monitor. Kasi, number one, magastos din po yun. Siyempre, bibili ka ng monitor, di ba? At the same time, kailangan mo ng magandang CPU or computer na lang. Kailangan may maganda ka na unit. Kasi kung wala kang magandang unit, nakakabitan nito mga monitor na to, yung system unit mo in total, pati yung GPU mo, for example, baka marami kang monitor, naglalag naman sila. So, aanin mo naman yun, di ba po? So, kailangan maganda rin yung computer mo. So, hindi na siya natuloy kasi nga, meron ng mas madaling paraan. So, sino yun? Ito yun, si Manara. Si Manara po, yung AI scanner natin na nagpa-plot ng chart para sa'yo. So, kahit hindi ka marunong mag-analyze ng market or ng chart, for example, siya na yung gagawa nun para sa'yo. Okay? So, siya na rin yung mag-analyze ng sabay-sabay dun sa mga chart na yan. Okay? So, dyan siya. So, for example, dito sa chart na ito, nabuo is Cypher. Ito. So, actually, si Cypher, akala ko character lang to sa Valorant. No? pero pattern din pala siya. Ayan, si Cypher. So, this pair po pala, by the way, is gold. Si gold, si XAU USD. So, bibigyan ka na niya ng entry, target 1, saka target 2. And then, bibigyan ka rin niya, syempre, ng stop loss. Very important. Kasi, syempre, hindi naman siya 100% na tama. So, mahalaga, may stop loss din tayo. So, bibigyan ka niya ng entry. So, let's say, for example, nag-trade ka dyan ng micro ng 0.01. Yung micro lot natin. So, dito, ang entry is 2343. Tapos, ang target is tinamaan ng 2334. For example, na-set mo yun na TP1 dito. So, nung nag-close po yung trade na yan, may profit ka dyan na $11 sa 0.01. So, dito naman tinamaan yung target 2. So, dito may profit ka na niya na syempre mas malaki na kasi mas malayo na yung ginalaw niya.
So, ang kinita mo na rito is $14. Tama ba ako ng compute? 43 sa 29. Yeah, tama. $14. Okay? So, $14 yung kinita mo. Tama ba ako? 34 is 11. Tapos 29 plus 5 pala. 16 pala dapat. $16 po yung iyong profit. Okay? So, let's say for example, ito na yung pinakamaliit by the way na kikitain mo dito sa trade na to. And the rest is mas malaki na sila. So, let's say for example, nag-trade ka ng mas malaking lot which is 0.02. So, ibig sabihin, doble na nito yun. So, 22 na ito is 32. Ganun lang kasimple. So, halimbawa, nag-mini lot ka na 0.1. So, dito, 110 na yan. And dito, 160 na yan. Yung pinag-uusapan natin na profit. Eh, syempre, kung nag-1 lot ka dyan, edi may 1,100 ka. And dito, 1,600 pesos. So, ibig sabihin, napakalaki nung pwede nating kitain. Ganun kalaki. Okay? So, hindi na ikaw yung pinaka-mag-a-analyze ng chart kasi nga mahirap po yun. Lalo na sa mga bago. Okay? So, katulad nito, harmonic po yung nabuo niya dito. Very challenging po yan i-plot. May mga sukat-sukat kasi siya. Alright. So, pwede rin siya sa crypto. Asan na si Ken? Ayan. Yung nagtatanong kanina. So, pwede rin siya sa crypto pairs. Ayan. So, ito BTC. So, bibigyan ka rin niya ng entry. Bibigyan ka rin niya ng target. And bibigyan ka rin niya ng stop loss. Ito yung panahon na si Bitcoin is mag-halving siya. Or halving? Halving. Basta parang gano'n. So, mahati yung value ng reward sa mga miners. So, nangyari is, na-hit po itong take profit na yan. Because this was the time na na-hit po ni Bitcoin yung 72K niya na dollars na value. Okay? So, na-hit po yan. Kasi ang TP lang naman dito nakalagay is 66 yata. O, 66 to 1.5. So, tumagos pa po yan. Tagos dun. Okay? So, halos lahat ng major na crypto pairs is nandito. Okay? Wala lang dito syempre yung mga bago. Yung mga bagong list lang sa Binance, for example. So, wala po yun dito. Alright. So, yung mga matatagal nandyan. Si Ethereum, Litecoin, XRP, Dogecoin, Shiba, Solana, and so on. Nandiyan silang lahat. Alright. So, next natin, Forex pair ulit. GBP, JPY. Si GJ na tinatawag. So, Cypher again yung nabuo. Ito siya. So, binigyan kanya ng entry, ng stop loss, and then nangyari, tinamaan yung kanyang TP1. So, profit ulit. Okay po. So, next natin is ito, Euro GBP. And then ito naman, Euro JPY. Kung ako po yung nag-analyze nito, for example, possible, nandito lang yung aking stop loss sa area na to. Below nung lowest week na tinatawag. So, kung ako yung nag-analyze niyan, ako yung nag-trade nito on my own, ang nangyari is, tinamaan yung aking stop loss. Kasi nawaglag siya, tapos nag-news ito, possible. So, nung nag-news siya, tinamaan yung stop loss. Tapos, kadalasan naman kasi after ng news, nagre-recover din yung market. So, katulad nito, nag-recover din siya, and then tinamaan yung TP1. Kung ako yung nag-trade nito, loss na ako. I mean, kung ako yung nag-analyze. Kaso, since mas magaling naman sa akin si Manara, so yung stop loss niya nandito sa dulo ng wedge niya na nabuo niya na pattern. Okay? So, ibig sabihin, maganda yung posisyonan niya. Alright, so next natin is si Obits. So si Obits, ay nakalimutan ko lagyan ng picture namin. So si Obits is a part ng superhuman community, which is yung community na kabibilangan mo rin once na nag-start ka. Okay, so yun yung from Mentor Sunny and below. Kumbaga, lahat ng pasok doon is superhuman community. So si Obits is exclusive sa superhuman community, not kay economy. Okay, so hindi lahat ng nasa economy ay pwedeng makapasok sa group chat ni Obits, for example. So, ang bayad sa kanya is tumataginting na $150 per hour. If ever na magpapacoach ka sa kanya ng one-on-one. Okay? Pero since na-meet ko siya noong last time, nagkaroon din ako ng opportunity na magpaturo sa kanya ng mga bagay na alam niya. Okay? So, ganun lang kasimple. Alright, so next tayo, ay hindi pa pala, discuss ko sa inyo. So, si Obits is taga Denmark. So, 12 years na siya na professional trader. So, sa 12 years niya na professional trader, sisendan lang ako ng link nito. Malay mo, pumasok siya rito. Pasok sa webinar. And so, 12 years na po siya na professional trader. So, matagal-tagal na rin, no? So, ngayon is 31 years old siya. Nag-start siya mag-trading 18 years old. Diba? Bay sana all. Hindi pong ganyan ka palang kabata, no? Noong time na yan, 18 years old ako, I think Dota yung ginagawa ko. Diba? So, siya nung nag-aaral na siya mag-trade. Grabe, kagaling ng tao. Right, so yun na yung naging ginagawa niya, full-time, tong trading po.
So 85% po ang win rate po ni Obits. Hindi na sa akin nanggaling, siya ng kanya mismo na nanggaling. 85% po yung win rate niya, which is true. Ang taas po talaga ng win rate ng tao. So nagbibigay siya sample ng signal. Ito yung mga may nagtatanong, sir, paano ano ba itsura ng mga signal na yan? So ito po itsura ng signal na binigay sa Telegram. Yan. So nagbigay ng buy limit 2323. Tapos kung mapapansin mo, Thursday siya binigay, na-activate siya Friday. So matagal-tagal kasi buy limit eh. So pending order naman siya. So 2323 tapos na-activate, tapos na-hit yung TP1, na-hit yung TP2, tapos na-hit yung TP3, tapos na-hit yung TP4, na-hit yung TP5, na-hit yung TP6. So nung na-hit yung TP6, ito yung value niya, si 2346. So ibig sabihin, ang profit niyan, kung kukumputin natin, 46 minus 23 lang naman yun. So napakadali lang. So ibig sabihin na naging profit niyan sa pinakamaliit na lot size which is micro, so to $23. Okay, sa 0.01 na lot size. Ngayon, kung 0.1 yung lot size mo, so 230. Kung 1 yung lot size mo, edi 2,300. So ganun lang kasimple po yun. Okay, so next natin is, ayan, nagbigay pa siya ng buy now. So tinamaan yung TP1. Pag now naman po, ibig sabihin, agad-agad yun. Kumbaga, pasukin mo na agad yung trade. Ganun lang po kasimple pag sinabing now. Okay, so hindi siya katulad ng kabila na limit. Kumbaga, pending order. So nangyari dyan, tinamaan TP1, tinamaan TP2. Ayan, so profit siya. And then nag-live pa siya. Yun ang malupit dito. Nag-live trading siya, nakatulad po nito. Zoom yun. So kanina kakatapos lang din ng live niya. So nag-live siya nung araw na yun kasi may news po yan, 2 a.m. Okay, so 2 a.m. sa Philippine time. So that was yun yung sinasabi ko kanina na may news na 2 p.m. naman sa US. So nag-live siya. So nangyari, umattend po ako. Mapapansin nyo, ito po ako. Ayan, ito po. Ayan. So ako po yan. Diba? So anong nangyari, nagsabi siya na mag-enter daw po dito ng buy. Ibig sabihin, ang prediction, packet, yung market. So nung sumabay po ako sa trade, ito po yung naging profit. Ayan. So umabot yung profit ng $202. No? Sumabay ka lang kay Obits. So anong nangyari, yan, tumaas siya. And then nag-close na ako somewhere here. So nung nag-close na ako, close na, $200. Pwede na guys, no? 'Di ba? Imagine mo hindi ka na nag-analyze, 'di ba? Siya na yung nag-analyze ng chart para sa iyo. So sumabay ka lang. 'Yun ang kagandahan. So hindi lang naman ako nag-profit niyan, lahat kami na sumabay doon sa trade. 199 yung participants doon sa Zoom, and at the same time, sinignal niya pa yan sa Telegram niya para sa mga hindi naka-attend. Ito rin po 'yun. Okay? So kung halimbawa hindi ka naka-attend nung live niya, so sinend niya pa sa Telegram. So wala kang choice, 'di ba? Sasabayan mo lang yung trade niya. So ito pa, signal ni Obits. Okay, so ito yung signal niya. Dapat pala sinama ko dito yung pinaka-original na signal. So yung original na signal nito, andun yun, karugtong yun eh. 2280 yung entry niyan. Ito yun, 2280.5. So this is account po nung aking trader sa United Kingdom, sa UK. So sumabay lang din siya sa signal po ni Obits. Kung mapapansin mo, ito yung trade, nag-open ng 2280, nag-close siya ng 2429.96. So, ibig sabihin, kumita siya sa isang trade lang, ha? Sa isang trade lang. Ang kinita po niya is $149. 149.46. Yung kinita niya dun. Ganong kalaki. Di ba? Sa isang trade lang alone. So, mapapansin mo, ang lot size pinakamaliit lang din. So, 0.01. O kung 0.1 yung lot niya dyan, edi $1,400 na ito. Ngayon, kung 1 lot yung trade niya dyan, life-changing na yun. Kasi ang pinag-uusapan na natin doon is $14,946 ang naging profit mo doon sa trade na yun. Kung ikaw ay naka 1 lot. Grabe, no? Life-changing na talaga yan. Isipin mo 14,000 USD. So close to 15K. Ang 15K USD, so more or less sa peso, that's around 800,000 pesos. Okay? Ganong kalupit, no? Yung trade na to. Kung tatanungin mo ako gaano katagal tong trade na to tumagal, meron yata yung 14 days. Parang ganun. 14 days nga ba? Parang mga ganun eh. Parang 14 days o 11 days. Basta mahaba siya. Mahabang panahon siya naka-hold. Pero still, running profit ka naman. So, ba't ka pa kakabahan, di ba? So, anong kaba-kaba dun? Tama po. So, yan, yung nangyari. Sabi niya, na-close na coach sa wakas, sabi niya. Tinamaan na daw yung SL. So, hindi po yung SL na loss, no? So, ginamit po dyan is yung strategy na about trailing.
So, sayang nga coach, nakatulog daw siya. So, dapat daw pala 2,450 nakapag-close siya. Sama pa loob, no? Ayan. So, ito naman yung ating win rate sa sa economy products natin. So, nasa 80% yung win rate niya. Mataas yun, di ba? Kasi nga 50% mataas eh. Ito si Plutus, 84% yung ano. Si Plutus, by the way, is additional product natin. So, na-access din siya sa Telegram. Yan. So, pag binili mo to as additional sa kit na meron ka, ma-access mo siya dun sa iyong website. So, makikonnect mo sa Telegram and so on. So, si Plutus na live trading, 100% yung kanyang win rate. Okay? So, hindi naman siya lagi, di ba? So, sabi nga, past results, not necessarily indicative of future results. Okay? So, wala tayong guarantee. Pero still, malaki yung profitability. So, ito yung sa crypto natin. 80% yung win rate. Ito yung sa stocks natin naman. 94% yung win rate. And then, meron tayong Espanyol and English. Ito siya. And then, meron tayong sa RFX, which is a binary option. So, 85.71 yung win rate. Tapos ito yung si Manara sa Telegram naman. So dati ganito lang. So isang group chat lang magkakasama na kami. This was March yata. March nitong taon. Ayan. So ang dami namin. Diyan si Jenny, ayan, si Coach Brian, diyan siya. So ang dami namin diyan. Andiyan si Coach Gio. Ayan. So yung mga nakarating nitong mga time, I mean yung mga active na nitong time na to. Ayan. So congratulations. 'Di ba? So mga ano tayo dito, mga talagang isa sa mga nauna. Ngayon, kayo naman na naka-attend ngayon, so ngayon naman na kayo yung nauna. Di ba po? Ganun lang naman yun eh. Okay, so meron din tayong tinatawag na trading community na nagtuturo about trading. So itong picture na to, kaka-start ko lang yan ng trading. So that time, ang rank ko niyan is apprentice. Ayan. So apprentice po ako niyan. Ito si JM. Si JM that time is influencer 900. Tapos si Coach Gio that time is Icon 9. Tama ba? Icon 9. Yeah. Icon 9 na siya nun. Icon 9. And then si Coach Topper niyan is Influencer 900 din. And then si Coach Edsel that time is Prodigy 3K. Ayan. So ngayon po, ang mga rank nag-iba na. Si JM for example, siya is Prodigy 3K na. And then si Coach Gio is Icon 15 na. Ayan. Tapos si Coach Topper po is Prodigy 5K na. And then si Coach Edsel po is Icon 15 na. And then ako po na apprentice dati ngayon, Influencer 1.5. Ayan. Approaching Prodigy na din. Ayan. So, Influencer 1.5. So, ibig sabihin, na nakakatawa, no? So, ito yung dati, nung March, nakaka-start ko lang din dito sa economy. And then, ang bilis lang ng progress. Ayan po. So, nagtuturo tayo face-to-face kung paano po mag-trade. Ito si Mami Nori. Nora pala. Ayan, si Mami Nora. Ayan, nag-aaral siya about sa Manara. Ayan yan. Puro Manara po yung tinuturo rito. So, later on, I think, sa office pala. So, nagaganito kami sa office. If ever na mapunta kayo doon, pwede kayo magpaturo about Manara. So, nagkakandak din tayo ng mga face-to-face na seminar. Ayan. So, ito po ako. Nung kakastart ko lang, sinabak ako agad sa suntukan. Hindi, joke lang. Ginawa ako agad na host. So, ito yung sinasabi ko, pwede ka agad mag-refer ng friend mo. Para at least idamay mo na sila agad dito. Kasi para makita na rin nila yung ganda ng economy and makatulong sa kanila. So, for example, katulad nito ni Rex na isang real estate agent. So, isa sa mga kasama namin before na dito sa trading. Tapos, nirefer niya agad itong si Jerwin. Actually, kinabukasan lang yan. Pag start niya, kinabukasan, nirefer niya na si Jerwin. Si Jerwin po ay isang sundalo. Ayan, mapansin mo, ito yung uniform niya sa likod. Ayan, so ayan, uniform, di ba? Sundalo po siya. Kasi literal na sundalo. So naturuan and natutunan niya yung about trading and ngayon, nakakapag-profit na din. So yan, yung mga withdrawals niya. Sabi ko nga kanina guys, di ba, na yung profit natin sa trading kasi, liquid siya. Ibig sabihin, cash. So anytime pwede mong withdrawin. So katulad nito, March 15. Di ba? So 7:02, tapos kumita na naman, 7:09, di ba? 2 minuto lang yung diferensya. So, ang kagandahan kasi nito, pag dinamay mo sila dito sa economy, matututo rin sila, at the same time, kikita rin sila. So, sabay-sabay tayo nakikita, which is very important. Tama? So, ito naman si Shai na isang naging student ko rin. So, at the same time, cousin-in-law ko siya, di ba? So, as in zero knowledge talaga siya sa trading. Okay? So, ito yung kanyang deposit, 6,300 via SotaPay. So, ito siya in dollars, 105.
Tapos kumita na siya ng $71 after 2 weeks of trading. So this is roughly around 70%. Okay, so ang kapital niya $100. So halimbawa, ang kapital mo 1,000 for example, tapos kinita mo 70% din, ibig sabihin meron ka ng profit na $700. Ganun lang kasimple. Okay, so kakasunod ng signal ni Obits at Manara. Sir, ask lang. Ano po yun? Baka mat yan So ito yung mga signals, no? So signal, sasabayan mo lang, tapos magpo-profit ka. Ayan. Alright, so next natin is ito. Sa group po ba natin nagsisend rin kayo ng signals ni Obits? Mare-receive mo siya once na nandun ka na sa Telegram. Okay, so magkakaroon ka naman ng access doon once na nag-start ka na. So may sesend ako sa'yo na step by step para at least makasali ka. Okay, so malaman mo kung paano maka-join. And then after that, ma-approve na yun. Tapos pag na-approve, makaka-receive ka na rin ng signal. Okay? So ito si Calex naman, isang OFW sa Qatar. Ayan siya. Okay, so ito yung kinita niya, $132. So sabi niya nga dito, ayan, nandito ako, nabanggit pa nga ako. So sabi niya dito, hindi niya daw pinapasok kasi intimidated daw siya sa trading. Akala niya hindi na niya na matututunan. So from zero knowledge ngayon, nananalo na yung mga trades niya. So very, very, very important yan, di ba? So next natin is, ito yung mga ilan sa mga nasa group chat na kumikita. 2.39, $23, 23.78, and tapos ito is $28, tapos ito $11.7. Ito naman $11.5. So si Jello, isang engineer sa Laguna. Okay, tapos ito naman si Bern. Nandito ba si Bern? Nandito ka pa ba, Bern? Bern yung kape natin, Bern. Tapos nandito si Dalen, ayan. So profit. Mga nakilala ko lang din sa Facebook. Alright, so si Michelle de Guzman, ito si Hans naman na taga UK. Ayan, so kumikita rin sa trading. What time po yung Zoom today? Ayan, tapos ito naman yung first time na nag-trade na sa economy. Ayan siya, so 7.48. So unang araw pa lang may profit na agad. Diba? Nakakainis din, no? Okay, so ito si Ma'am Renelyn. Ayan, so kita niya sa trading and at the same time, wino-workout niya rin yung affiliate marketing side ni economy. So ito yon. So nakaroon na raw siya ng 3, so apprentice na siya. So mamaya makikita mo yung picture niya. So ang dami dito kumikita sa trading and at the same time, mina-maximize yung ways to earn natin, which is yung affiliate marketing. And so next natin. So for example, halimbawa gusto mo rin gawin yung affiliate marketing. So magdadagdag ka lang po ng $29 doon sa iyong starting capital. So ibig sabihin, sa binili mo na kit. So magkakaroon ka dyan ng sarili mo na link. So sa link mo, dyan po sila magkiklik or magsa-sign up. Okay, so send mo sa kanila yung link, tapos magsa-sign up po sila. Sa affiliate marketing, gano'n naman po talaga ang labanan. Link po yun. Okay, so meron tayong mga link doon na yun yung gagamitin ng mga clients natin. If ever halimbawa store yan, so let's say TikTok or Amazon or Shopee for example, magkakaroon ka rin ng link po doon. Tapos doon sila magkiklik, tapos doon sila mag-check out ng product. Okay po? So pag ginawa nila yon, technically meron kang certain percentage na kikitain. Ganun lang kasimple po yun. Alright, so next tayo. So magkano naman yung pwedeng kitain? Pwede kang kumita ng $50 kada isang benta. Okay, so isang sign up pala. So for example, nag-sign up and then nag-check out. So ibig sabihin bumili ng kit natin. So may $50 ka. So ganun lang kasimple. So let's say for example, may dalawa na bumili ng kit natin. So ibig sabihin 2 times 50, edi may profit ka na $100. Ganun kasimple. So kung halimbawa, naghahanap ka pa ng additional na fund para ipangdagdag sa capital mo sa trading, so ito yung malaking bagay na pwede mong gamitin. Okay, so pwede mong yan. So wala pong limit itong fast start bonus natin na to. So wala siyang limit. So pwede yan kahit 10, kahit 100. So wala siyang limit. Okay, kaya as much as possible, i-refer mo agad yung friend mo. Maka-attend sila ng webinar dito. Diba? Tapos makasabay mo pa sila na mag-profit din dito sa trading natin at matuto at the same time. Alright, so ito yung career plan natin. So tatlo yung paraan para kumita natin sa economy. Number 1 is trading. Number 2 is yung affiliate marketing. Number 3 is yung ating ranking system or yung career plan natin. So dito, nagra-rank naman po tayo. Kung naaalala nyo for example, na every time na meron magsa-sign up sa link mo tapos mag-check out, so meron kang $50. Ayan.
So for example, merong 3 na nag-sign up. Ito siya. So yung 3 na nag-sign up, so 50 times 3. So ibig sabihin may profit ka doon na $150. Gano'n lang kasimple. Tapos magra-rank up ka pa as apprentice, may profit ka na $25 per week. Or i-times 4 mo, $100. Gano'n lang naman kasimple. So ibig sabihin sa isang buwan, meron kang profit na $100 pa. So 150 plus 100, so ibig sabihin may kita ka na $250 agad. Ganun kabilis. Okay, mabilis po 'yan. Kasi sa pinanggalingan namin matagal po 'yang kitain, di ba? So mabilis po 'yun, may 250 ka agad sa tatlo lang na na-refer mo. Ganun kabilis 'yun. So for example, dumami na sila. Ibig sabihin yung na-refer mo, nag-refer din, or ikaw ulit, may bago ka na naman kasi wala naman ngang limit, di ba? So nagtuloy-tuloy na siya ng 10 plus 10. Ito yung sinasabi natin. So 10 plus 10, ibig sabihin in total, nagkaroon ng 20 students na. Okay? So 125 per week ka na doon or $500 na sa isang buwan. So yung $500 sa isang buwan, yan po ay tumataginting na 29,000 na yata siya ngayon. Kasi mataas yung dollar. Ayan. So 29,000 pesos yung iyong kinita. Ngayon, sa influencer 900 naman, so 20 plus 20, ibig sabihin 40 na total students. So tuloy-tuloy po yun, no? So padami lang sila ng parami. So 225 per week siya or $900 sa loob ng isang buwan. Ngayon, yung $900 na pinag-uusapan natin, ito, mas malaki na yan. Kasi ibig sabihin, yan is 51,000 pesos na. Okay? So laki na. Tama? So dito sa system natin na to, na parami lang ng parami, yung mga tao, kasi nga, maraming gustong kumita sa trading. Parang ikaw, gusto mo kumita sa trading. Parang yung kakilala mo, gusto rin kumita sa trading. Diba? So, attend lang sila sa webinar na ganito. Okay? Sa mga bago po dito, hindi po pa po muna kayo yung magpapaliwanag. Ako po yun. Kaya nga halos everyday po, meron po akong schedule ng webinar. Para at least nakaka-attend po yung mga tao. Natututunan nila paano nga ba kumikita sa trading. At the same time, sa economy. Okay, so habang sa nagtuloy-tuloy siya, pwede kang umabot sa Prodigy 3K, for example, that is $3,000 na sa loob ng isang buwan. Okay, so palaki na siya ng palaki. Hanggang ma-reach mo, for example, Icon 9, that is $9,000 na. So sa Philippine peso to, that's 510,000 pesos na yan. Sa pesos. So pwede kang kumita dito as much as $1 million po sa loob ng isang buwan. Or tumataginting na 58 million pesos per month. Now, kung kayo ang tatanungin, for example, nakakita ka na ba ng opportunity wherein pwede kang kumita ng 58 million pesos? Ako kasi wala pa. Per month Ako kasi wala pa. Kaya nung nakita ko yung opportunity na to, sabi ko, ang ganda. Kasi ibig sabihin, nagte-trade ka, wala kang binibentang produkto, hindi ka magbabahay-bahay, di ba? Nagte-trade ka, and at the same time, may maganda ka pa na marketing plan or itong career plan natin. So, from there, sabi ko, okay to. Imagine mo, $1 million. Diba? Laki nun. So, sa ngayon, wala pa pong nag-legend na rank. Ang pinakamataas na rank po natin na nag-exist is Icon 250. So, yung Icon 250 po natin, kumikita ng $250,000 sa loob ng isang buwan. So, ibig sabihin, sa peso po yan, that is 4.5 million per month. Ganun kalaki. Okay? Icon 250 po yun. Okay? So, sa Pilipinas, ang highest rank natin sa ngayon is Icon 15. Okay? So, ilan ba sila? 1, 2, 3 pa lang. Okay? So, 3 pa lang yung Icon 15 natin. Okay? Kung isa ka rin sa mga nangangarap kumita ng at least $15,000 kada buwan. So, ito na yung pagkakataon natin. Tama? So, ang dali lang niyang gawin. Kasi nga, nagtitrade tayo. Alright? So, next natin, ito yung naging profit niya. Nung nag-start po ako, and then kumita na rin ako agad. So, nag-start po ako dito is February 24 lang itong taon. Ayan. So, February 24 lang po ako nag-start, and then February 26 yata to. So, meron ng profit. So, ayan siya. So, ito yung fast start bonus na sinasabi ko kanina, yung $50 every time na may mag-click tapos mag-check out nung kit natin. So, ito yun. Tapos, yung apprentice, isang linggo, $25. So, in total, 175. Ito siya. Ayan. So, ito yung kinita nun. Hanggang sa nakakasana ulit yung pang next week mo. Okay? So, namomonitor naman natin itong profit nito. Alright. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy, ito na yung naging profit natin, 119,700. Okay? So, malaki-laki na rin yung
naging profit, no? So, ito siya. So, pag pinag-add yan, kasi ito yung sa wife ko naman na account, na ako rin naman yung nag-workout kahit papaano, no? So, ito yung kinikita. So, ang nangyari ngayon guys is yung kumikita ko sa trading na around 4, mahirap pala basahin yung dilaw, no? Palitan natin. Yan. So, kumikita ako sa trading na around $400 po kada linggo. And at the same time, dagdag mo pa yung kita dito sa affiliate marketing na economy. So, kung pagsasamahin sila, siguro aabot din ng close to 900 siguro kada linggo. So, mga $900 siguro kada linggo pag pinagsama po sila. Yung kita sa affiliate tapos kita sa trading. Mga ganyan, nasa $900. Pwede na rin, parang ang 900, mga 50K din kada linggo. Pwede na siya. Alright? So next natin, ito yung mga kumikita sa trading na nakita nyo kanina. And at the same time, minamaximize din nila. Yun po yung term, minamaximize po nila. Kasi sayang naman kung halimbawa kumikita ka lang sa isang paraan pero hindi ka kumikita sa lahat ng paraan, 'di ba? Kasi ang daming paraan para kumita sa loob pa lang mismo ng economy. So ito yung kanina sa call center agent, 'di ba? Yung pinakita ko kanina na kumita na siya ng 70% ng fund niya. So ito po 'yun si Shai. And then si Aying po isang bartender. Ayan, so apprentice din at the same time. Si Sir Richard na isang nurse. Okay, so ibig sabihin, any field, pwede mong gawin to. Ayan, tapos si Glessy, for example, ito yung sample ko kanina na nakapag-hold ng trade na nag-close ng 149 na isang trade lang. Ayan siya yun. Ito naman yung OFW sa Saudi na pinakita ko kanina may profit siya doon, parang $11 siya. Actually, malaki kinikita nito. Pasundot-sundot lang habang nagtatrabaho. So, captain waiter po siya sa Saudi. Ito naman full-time ma'am si Aubrey. Ayan siya. Okay. Tapos next natin, Sir Andy. Ito naman, ito seafarer. Ito naman OFW sa Qatar. Ito siya. Si Cherry naman, isang domestic helper sa Hong Kong. So, nagte-trade at the same time, nag-affiliates. So, ito yung si PJ. Ito naman si Mark Lau na taga Cebu. Ito yung pinakita ko kanina, si Ma'am Renelyn na kumita ng $38 sa trades niya. And at the same time, ngayon is apprentice din siya. So, meron din siyang $100 din. So, si Melanie and then si Sir Angelito, isang civil engineer. Si Ma'am Luisa, businesswoman. Sir June. Si Madam Elenita. Ayan, nandito siya, businesswoman. Tapos si Sir Chris, influencer 900. I think si Sir Chris is 1.5 na rin yata siya. Tapos ito yung sa wife ko, sa aking magandang asawa. Si influencer 900. Okay, tapos andito ko. Bakit ako nandito? And then nandito rin si Coach Mark Cabal ng Palawan. So ito yung profit naman as influencer 1.5. So $375 po yung per week. Okay, so pwede na. Tapos ito naman Prodigy 3K, ang asawa ni Coach Edsel, si Ma'am Kat, tapos si Rochelle. Prodigy 3K. Si Topper is Prodigy 5K na siya. So wala lang ako nung updated na banner. So maganda mapanood din natin itong video na ito. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So, economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So, I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. Yun. So, yun si Coach Bry, no? And then next natin, let's say Coach Edsel.
So, I think most of the people naman na nandito is kilala din siya. Okay, so diniscuss ko siya kanina. So, Icon 15, $3,750. Tama, sa isang linggo. Isang linggo. Okay, so ayan po yung profit. So, may cheque din pala dito, ayan. So, digital na cheque. Ayan, so next natin is si Coach Gio. Okay, so maganda mapanood din natin yung kanyang video. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yan, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having a additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. Yan, so yun si Coach Gio, no? So, alright. So, ano ba yung mga makukuha mo once na nag-start ka dito? So, meron tayong mga coaching sessions. Actually, after this, meron akong training. So, sa mga interesado na matuto about trading, paano magbasa ng chart, ano yung mga dapat mong matutunan, 'di ba? Sa mga basic naman, so nandiyan yung pag-execute ng trades for example. Tututuro natin 'yon kung paano mag-create ng broker account, mag-connect sa MetaTrader, kung saan tayo nag-execute ng trades. And then yung fundamentals, kung paano nag-execute, naglalagay ng entry mo, take profit and stop loss and so on. And then yung pinaka-importante yung risk management. And at the same time, nandiyan din yung idea ng break even. Okay? So dito matututunan mo yung paano matatanggal yung risk sa eksena ng trading. Possible po 'yun. Okay? So matatanggal natin yung risk. MT4 pa ba yung gamit? MT5 po yung gamit natin. Ito, MetaTrader 5. Okay? So doon na tayo sa mas makabago. Alright, so next natin is meron tayong Economy Calibrate Academy which is 25,000. Okay, so para sa akin ito yung value niya. Value po, hindi yan yung presyo, di ba? So ito naman yung value para sa akin ng VIP Signals. Actually more than this pa. Kasi ang laki po ng pwede talagang kitain dito. Alright, so next natin yung Manara Scanner natin. So mahal po yun kasi nga AI yun. So ang AI technology mahal talaga siya pag i-develop. So ang total na marireceive mo na value is 120,000 pesos. So sabi ko nga, tanggalin na natin tong iba rito. For example ito. So since part kayo ng organization or team ko, so libre ko na yan na ituturo sa'yo. Okay? So some people ask me, sir, magkano ba, kumbaga, kumikita ka ba sa trading or sa pagtuturo? Diba? So sa trading po. Kasi wala naman ako sinisingil sa pagtuturo. So libre ko lang po na tinuturo. Lahat ng alam ko for my 4 years of experience in trading. So tinuturo ko po sa mga tao. So libre. Sana all, 'di ba? So 120,000, so hindi mo siya babayaran ng 120, hindi rin 60, hindi rin 20. So ang babayaran lang talaga once na nag-decide ka na mag-start is 8,800 pesos. Ganun lang kaliit, no? So 8,800 lang po. Makakapag-start ka na dito sa economy. So ano ba yung mga kasama niyan? So syempre nandiyan yung academy natin, si Imino, si Manara, yan yung mga nabanggit ko rin kanina. And at the same time, this offer is available for 2 slots na lang. So dalawa na lang, bakit po? Kasi nga mabilis lang din silang napupuno. At hindi naman po unlimited yung aking oras, di ba? So limited lang yung oras natin. So dalawa na lang yung available. So kung isa ka sa mga tao na interesado na, pwede ka na mag-message doon sa nag-refer sa'yo nito. Itong video na to. So okay, so 149 for the first week. Tapos may renew tayo na $99. Okay po. So bakit may renew? Kasi po nirerentahan natin yung tools and equipment natin. Kasi kung tayo po yung gagawa nun, ay mahal po yun. Okay? So meron tayong Elite na Pro Pack. Actually, hindi siya 149. Hindi ko lang na-edit. This is 249.
Okay, so 249 po 'yan 'pag mag-i-start ka. So kasama na diyan yung ating mga AI na bot or yung mga AI na trading ano natin, ano ba tawag dun? Automated na trading, ayan. So nandito na sila. So si Achilles, si Athena, and so on. So ito nga lang mga 'to guys is ang minimum niyan is at least $1,000 para mapagana mo sila ng maganda. Okay po? So kaya sina-suggest ko dito lang muna tayo sa pinaka-basic which is yung Elite Pack po natin. Na 149 yung una and then 99 lang siya. Okay po? So 99 kada buwan. Okay? So nirerentahan natin siya, nagsusubscribe po tayo. Kasi nga gusto natin kumita. Ganoon lang naman kasimple. Okay, so hindi na 'to and then sabi nga natin, take risk or lose the chance. Okay? So ibig sabihin, kailangan natin mag-take ng risk kasi after some time, tatanda po tayong lahat. Kasi wala naman po ako nakita na bumata, 'di ba? So sabi nga 10 years from now, malalaman mo kung sino ka. And 10 years ago, yun yung ikaw, 'di ba? So ibig sabihin, if nakita mo yung opportunity na katulad nito or ito mismo, and then pag-iisipan mo siya, okay? So believe me, after 10 years, walang magbabago. Kasi wala ka namang ginawang bago. Pero kung halimbawa magde-decide ka na gawin din, so malaki yung chance na kumita ka ng malaki. Okay? So hindi nga lang millionaire, baka mga 10 millionaires, di ba? So umabot ka ng 7-digit earner, maging 8-digit earner ka, and so on. So ibig sabihin, pwede po yun. Pero believe me, if pag-iisipan ng sasabihin mo, wala tayong mangyayari yan. Kasi kami rin mismo, pinag-isipan na po namin to bago namin siya ginawa. Okay? So ilang trades signals per week? Depende sa market setup. Okay, so kung ano yung nangyayari sa merkado, hindi naman natin pwede persahin, 'di ba? Pagka walang magandang setup, wala ka naman mag-trade tayo. So, hindi pwede. Alright, so if ever halimbawa na nandito yung tao na nag-refer sa'yo nitong webinar na ito, i-message mo na kung anong number ka rito. So, ikaw ba ay number 1, ibig sabihin ready ka na mag-umpisa at mag-sign up na. O halimbawa naman, ikaw si number 2, ikaw is yung tao na super interested pero meron ka lang na ilang mga tanong. O kaya naman ikaw yung tao na hindi naman interesado. And naniniwala ako na hindi ka magtatagal dito kung hindi ka interesado. 'Di ba? So ibig sabihin interested ka. Okay? Sir, MT4 talaga yung trading account na nandito. Saan nakalagay? Trading account. Ayan. So pwede ka mag-create. Okay? So kung hindi ka marunong mag-create, matututunan mo paano mag-create. Okay, so tuturo ko sa'yo kung paano. Alright, so kung hindi ka interesado, yun nga sabi ko nga hindi ka magtatagal, 'di ba? Hindi mo tatapusin 'tong webinar na ito. Kasi mamaya sigurado ko kung hindi ka interesado kanina pa umalis ka na. So ibig sabihin interesado ka. So alin ka lang dito sa dalawa. So i-message mo na yung tao na nag-refer sa'yo nitong webinar na ito para malaman natin si either number 1 ka ba or number 2. Okay po? So next natin is now is the perfect time for you to act. Okay? So galawan mo na, gumalaw ka na. Okay? So pasalamatan mo yung hindi lang ako, 'di ba? Pasalamatan mo yung tao na nag-refer sa iyo nitong video na ito or nitong webinar na 'to. Kasi believe me, yung tao na nag-refer sa iyo dito is mahal ka nung tao na 'yon. Kasi gusto kanya na mapunta sa maganda. Okay? Kasi ang dami pong scam na nagkalat sa labas. So dito kanya dinala kung ano yung legal at yung tama yung ginagawa about trading. So pasalamatan mo yung tao na 'yon and then i-send mo sa kanya kung ano yung number na kung saan ka kabilang dito. Okay, so yun lang naman. Maraming salamat sa mga tao na nag-attend po ngayong webinar na 'to. And after this, may training ako. Kaya mapansin niyo nagmamadali na po ako. Kasi may training ako kung tuturuan ko naman mag-chart yung mga tao. Right, so maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening everyone. Good night. Okay, so picture tayo siguro para at least meron tayong remembrance. Yes, pwede ba kayo mag-open ng inyong mga camera? Online po ba yung next training? The answer is yes. Okay, so online po yun. Okay, so isi-send ko po dun sa GC. Kung wala ka pa doon, ibig sabihin hindi ka pa nagbayad. So magbayad ka na. Okay, so yan, hello sa inyo. Yan, so send tayo. Alright. Picture ikaw, dali. Ang dami mo naman dala. Sama daw po yung anak ko sa picture. Ayan. Ano na? Wala na. Ayan, so picture tayo guys. Smile tayo. Saan na yung liwanag? Kailangan po natin ng liwanag. Hindi na makikita. Ayan, thank you daw sabi ni Ma'am Nanette. Ayan, ano yung anak ko, sasali daw siya. Ayan, so smile guys. Smile. 1, 2, 3. Hindi kita si Arlene. Antayin natin lumiwanag sa kanya. Ayan.
Alright. Ayan. So maraming salamat po sa oras nyo and mag-iingat po kayo lalo sa mga nasa labas pa. Ayan. So, ay, does not exist. Ayan. So thank you everyone. Good night po.